Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi putyo-putyo, hindi networking, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon, nagninegosyo pa rin. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Bakery. Walang focusin-one mga kanegosyo. Ang dami mong paninda at hindi mo may scale up sa level 2 yan mga kanegosyo. Well, kumikita ka, pero mas kikita ka kung nakapokus ka lang sa isang paninda. Kung halimbawa, pandesal lang, wala ng grocery store, wala na lahat ng ibang tinapay, pandesal lang. Or Spanish bread lang, meron akong alam na tindahan nun sa Quezon City, Spanish bread lang yung tinda niya. Hindi na siya kahit may maghanap ng pandikoko, focus lang siya sa Spanish bread. Mas kumikita yung may-ari ng Spanish bread mga kanegosyo. At pwede niya pang may scale up sa level 2 business model yan. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nag-resign ako sa work ko as a sales. At naisipan ko nga magtayo ng sari-sari store malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako sa TIP Cubao ng Marketing Management, Technological Institute of the Philippines. Sa QC yan mga kanegosyo. Kasi taga Cavite ako, nagbo-boarding house lang ako sa malapit sa school. After ko graduate ng college mga kanegosyo, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko mga kanegosyo. Kaya yung sari-sari store ko malapit lang din sa boarding house ko. At ang community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is college student. Pang-anim akong sari-sari store mga kanegosyo na nakapaligid sa TIP. At ako din pinakamahal magbenta sa aming anim. Mahal ako ng 2, mahal ako ng piso, mas mahal ako ng 3, 5 piso. Pero yung serbisyo ko mga kanegosyo, malupit naman. Alam ng mga customer ko yan. Kaya sa akin pa rin sila bumibili. Aminado ako kumikita ang sari-sari store mga kanegosyo. Pero ang sari-sari store, wala siyang focus in one. Hindi natin siya may scale up sa level 2 habang buhay tayong reseller. Kung may negosyo kang sari-sari store ngayon, wag mo isara yan. Focus ka lang dyan kasi kumikita ka ng pera dyan. Mag-isip ka ng isang produkto, halimbawa ice tube, na pwedeng applyan ng distribution model. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Pero syempre, habang tinatrabaho mo yung ice tube, wag mong isara yung sari-sari store mo kasi nagpapasok pa rin naman ng income yan. Pero ang tunay na pagkita ng pera, pag in-scale up natin yung negosyo natin sa level 2 mga kanegosyo. Pag pina-franchise natin yan, in-applyan natin ng manpower, distribution. Kaya itong bakery, mga kanegosyo na maraming tinapay na tinda, walang focus in one. Mas kumikita pa yung pandesal, na pandesal lang yung tinda, kaysa sa bakery na maraming paninda. Ito mga kanegosyo, hindi nyo maririnig or hindi nyo mababasa sa Google tong sinasabi ko. Based to sa experience ko mga kanegosyo. At alam kong itong tamang pagninegosyo, ang tamang way ng pagninegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman,
I-scale up sa level 2 business model yan. Ngayon, pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content, mga kanegosyo. Dahil kasama na sa trabaho natin ngayon paggawa ng original content bilang negosyante. Kasi mapapansin nyo, karamihan ng mga kumikitang negosyo ngayon, puro original content, puro gumagawa ng original content. Kung nahihiya ka mga kanegosyo, kinapalan na natin yung mukha natin sa pagninegosyo, kapalan na rin natin mukha natin sa paggawa ng original content. Kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe po naman ako. Kung umabot ka sa dulo na video na to, comment mo sa baba, Bakery with Sari-Sari Store. Heart mo na rin tong video ko. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.